Yun, so busy tayo ngayon kaya hindi tayo makapag-content. Pero siguro habang nagpapahinga ako, habol tayo dun sa issue ni na Rendon at saka ni Rosmar sa Coron. Okay, so madami ng content creators na nag-chime in doon sa issue na yon. Pero siguro yung iba, hindi ko napanood lahat, syempre. Pero siguro yung isang hindi ko pa naririnig, at least sa mga napanood ko, is uh, para kay Rosmar. Okay? 'Di ba? So, si Rosmar at si Rendon kasi, it seems like, based dun sa mga nakikita ko, nagkaroon sila ng partnership. 'Di ba? Kasi medyo madalas silang magkasama eh. Nakikita ko dun sa mga videos nila. Okay, so I don't think that is a good partnership, which I think was proven dito sa nangyari sa kanila sa Coron. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, dun sa mga nanonood sa channel ko, I actually like Rosmar. Kumbaga, believe ako doon. I get why people hate her, pero I see her positive attributes more than dun sa mga pwede mong ikaasar sa kanya. So, para sa akin, net positive si Rosmar eh. Si Rendo naman, meron din naman siyang good attributes, pero lumalamang yung mga negative attributes niya doon sa, especially uh, a couple of years ago, napaka-toxic talaga ni Rendon Labrador, 'di ba? Although ngayon nagkakaroon siya ng change of image in the past year, 'di ba? Pero bottom line, parehas silang madami na haters itong dalawang to. And Rosmar has moved beyond being a typical content creator already. Hindi na siya basta TikToker eh. Hindi na siya basta YouTuber. 'Di ba? Isa na siyang legit na businesswoman na pwede mo talagang seryosohin. 'Di ba? Na multi-million companies yung pinapamunuan ni Rosmar ngayon eh. And it's very evident that people trust her, at least in her big business acumen, and alam niya talaga ginagawa niya pagdating sa business. Kaya nga siya successful eh. And wired talaga siya na mag-business. Ang problema, hindi niya rin maalis doon sa personality niya yung pagiging troll niya. 'Di ba? Kasi may persona rin siya na troll eh, lalo na dati nung nagsisimula siya sa TikTok. So, hindi rin naman niya basta-basta maiwan yun kasi it benefits her. Mabilis siyang mag-viral pag nagtotroll siya eh, 'di ba? So, medyo unique itong si Rosmar talaga kasi troll siya pero legit na businesswoman na merong malaking kumpanya, 'di ba? Itong si Rendon, mas ano siya, mas may business din siya. Pero mas kilala siya sa pagiging troll, 'di ba? Mas kilala siya sa pagiging kontrabida sa internet sa Pilipinas. 'Di ba? So, anong masasabi ko ngayon dun sa nangyari sa kanila sa Coron? Tingin ko itong si Rosmar at si Rendon, kung parehas lang sila na magko-content creator at magiging troll o magpapaka-toxic, talagang powerhouse yung dalawang yan. It's a match made in heaven, kumbaga. Kung yun ang gagawin nila. 'Di ba? Talagang unstoppable ang mangyayari diyan kay Rosmar at kay Rendon. Kaso problema,
hindi na lang basta ganun si Rosmar kasi, 'di ba? Si Rosmar, like I said, has moved beyond being just an internet troll. And tingin ko mas lamang na kay Rosmar yung pagiging businesswoman niya. Kumbaga parang asides na lang yung yung pagiging internet personality niya. And kung hindi pa naiisip na Rosmar yun, dapat maisip na niya na hindi na lang siya basta content creator. Isa na talaga siyang legit na businesswoman. Kailangan, para sa akin, mas mag-focus na siya doon. Kasi mas madami siyang magagawa doon, mas madami siyang ma-achieve lalo. 'Di ba? Kasi sobrang galing niyang mag-business talaga. Pero itong si Rendon, hindi siya ganun. 'Di ba? Hindi ko alam kung anong pag nag-uusap tong dalawa privately kung ano yung mga plano nila, 'di ba? Pero I think there was a partnership that started, 'di ba? Hindi ko alam kung anong mga balak nilang gawin. Hindi ako updated. Pero pagkasama kasi ni Rosmar si Rendon, it will be inevitable na lalabas yung pagiging troll nila parehas. Tapos nagsama sila. 'Di ba? So medyo volatile yung combination nila na yan. 'Di ba? So as shown doon sa nangyari doon sa Coron nga. So eto, kung ang advice ko kay Rosmar, si Rendon kasi tingin ko ano na lang yun gawin mo lang tol yung pinaggagawa mo kasi sanay ka na naman dyan. Na-meet ko si Rendon before and he's actually a cool guy. Mabait naman talaga si Rendon. Yun nga lang, hindi ko alam kung partly nadala talaga siya ng emosyon niya doon sa Coron or partly din gusto talaga nilang gumawa ng content kasi nagdala sila ng hindi ko sa pagkakaalam ko sa kanila yung video unless I'm wrong, 'di ba? Pero si Rendon, he is really a content creator first. At least doon pag pine-present niya yung kanyang sarili sa publiko. 'Di ba? Kasi pag syempre obviously pag private 'yan, businessman 'yan, 'di ba? Kasi alangan namang maging magpaka-TikToker ka, magpaka-YouTuber ka na wala ka naman sa YouTube, 'di ba? Hindi naman pwede 'yun. Pero si Rosmar, pag pine-present niya sa public yung sarili niya, pag nag-YouTube siya o nagti-TikTok, hindi niya matatanggal na mas may malaki siyang nire-represent which is yung kumpanya niya. So hindi na siya pwedeng magpakakumag-kumag dyan ng basta-basta in the same level like she did noong nagsisimula siya. 'Di ba? Dapat medyo itaas niya yung kanyang antas. Kahit na humble siya. Alam ko kasi humble talaga yung si Rosmar. O halata naman. Pero there are realities na nagbabago talaga yung buhay mo. 'Di ba? Hindi ka na pwedeng pakumag-kumag lang kasi mas malaki na yung mga responsibilidad mo sa buhay. 'Di ba? Meron ng mga tao, meron ng malalaking bagay na nakaatang sa iyong balikat, Rosmar. Kaya ang tingin ko, kung maghahanap siya ng magiging kapartner, tingin ko hindi naman sa dahil masamang tao si Rendon, no. I don't think Rendon Labrador is the right partner for you, Rosmar. Dapat maghanap ka noong nung mas seryoso. 'Di ba? Kasi kumag ka na eh. Hindi sa alam mo na ibig kong sabihin. Alam ko hindi ka kumag na tanga o masama, hindi ganoon. Pero kumbaga parang meron kang pitik 'di ba? Alam mo 'yun. Alam mong tinutukoy ko, meron kang pitik sa utak mo na pagiging kumag. Na pag
nadala-dala ka lang doon ng konti, talagang madadala ka doon sa agos na yon, 'di ba? At pag si Rendon ang kasama mo, mas madali kang mapunta doon. 'Di ba? Mas madali kang mawala, mas mabilis kang madala doon sa agos. At katulad nung nangyari sa Coron, 'di ba? Hindi ko alam, malamang kasi malamang ang naisip ko pagkabasa nila nung post nung alis sa munisipyo, ano na siya parang nagkasulsulan na siguro yan. Oh, ano ba naman yan? Bakit ganyan ang post? Tara, puntahan natin. Malamang si Rendon yun, 'di ba? Kasi nakita niyo ba si Rosmar dito? Parang affected si Rosmar 'di ba? Tapos tara, puntahan natin, 'di ba? Masama loob mo, naiiyak ka. Tara, puntahan natin. 'Di ba? Puntahan natin sa munisipyo. Feeling ko ganun ang nangyari doon. Ito namang asawa ni Rosmar, 'di ba? Dapat ikaw yung mga pipigil doon sa kumag, doon sa pitik ng kumag kasi hindi masyadong kumag yung yung asawa ni Rosmar 'di ba? Mas proper siya. 'Di ba? Si Rosmar talaga yung may saltik. Pero nautuwa ako sa saltik ni Rosmar Gusto ko yung saltik mo, Rosmar. Pero hindi pag nadoblehan, kumbaga sakto lang yung saltik mo Pero pag sinamahan mo ng Rendon, na-amplify yun. So, as fun as it may be na magkasama kayo ni Rendon, meron kayong partnership ngayon, tingin ko, kailangan mo kung magbi-business ka, kailangan mo ng partner na mas seryoso. 'Di ba? Yung talagang businessman, o kaya businesswoman na hindi kumag. Kasi kumag ka na, Rosmar. 'Di ba? Hindi mo na kailangan ng kumag. Hindi mo na kailangan dagdagan ng kumag sa buhay mo. Kasi kumag ka na. 'Di ba? So mapapahamak ka lang pag nasobrahan pa, pag dadagdagan pa yung kumag mo. 'Di ba? Kaya maghanap ka noong babalanse dun sa pagiging kumag mo. 'Di ba? Na parang yung aawatin ka na parang teka, hindi yan pasok sa ating sa ating brand. 'Di ba? Hindi yan pasok sa ating kumbaga magtitimbang ng pros and cons doon sa gagawin mo at paano ito makaka-apekto sa mga kumpanya mo. Pero syempre, dapat gets niya rin na kumag ka, 'di ba? Kasi kasama 'yun sa charm mo 'di ba? Kasama dun sa Rosmar brand na magaslaw, makulit, tapos masa, 'di ba? Kasama 'yun sa brand ng Rosmar So dapat hindi naman masyadong sobrang stricto, 'di ba? Sweet spot, dapat makahanap ka ng ganun. 'Di ba? Si Rendon, tropahin mo na lang 'yon, 'di ba? Siguro meron kayong mga di man siguro maliit kasi kung gusto mo makapag-business sa kanya, wala namang masama. Pero keep it off social media. Pero kung ikaw naman si Rendon, kung if we're gonna keep it off social media, para at nakipag-collab ka kay Rosmar, 'di ba? Pero sa tingin ko, itong partnership na Rendon Rosmar, hindi makakabuti kay Rosmar 'yan, 'di ba? Kay Rendon makakabuti 'yan kasi malakas si Rosmar talaga. At yung nangyari kay Rendon doon sa Coron, wala sa kanya 'yon. Wala sa kanya 'yon. Hindi almost zero damage kay Rendon 'yun. Kasi nangyari na sa kanya dati 'yun 'di ba? Ilang beses nang nangyari kay Rendon 'yan. So there's very little impact sa buhay niya yung nangyari doon sa Coron. I would assume. At saka si Rendon, nagpasapak nga yan 'di ba?
Nagpasapak nga ba siya? O siya yung, di ba, binato nga siya nung ano eh. Binato nga siya ng tao eh. Di ba? Tapos nagkadugo-dugo pa siya dun sa basketball. So, sana yan. At saka, ang tagal ng ginagawa ni Rendon yan. Pero si Rosmar, kita mo, di ba, hindi mo alam kung ilan yung na-turn off sa brand niya dahil dito sa nangyari sa kanya sa Coron. Malamang yung mga taga Coron may inis na sa kanya, di ba? So, Rosmar, maghanap ka ng mas business minded, mas business o kaya purely business oriented na partner kung may kipag-partner ka. Okay? Huwag ka nang maghanap ng influencer kasi sobrang lakas mo na sa social media. 'Di ba? Isa ka sa mga tao na mapautot lang eh nagva-viral na, 'di ba? Hindi mo na kailangan si Rendon Labrador. 'Di ba? Hindi mo na kailangan 'yon kasi ikaw pa lang kayang-kaya mo na 'yon. So 'yon, mas i-polish mo pa yung image mo at saka yung brand mo at hopefully makabawi ka from what happened to you dito sa Coron. And sana nga matuto ka, which I'm sure you will because you are a very smart girl. Okay? Yun lang! Paalam.